Welcome kayo dito sa The Tara Podcast or Travel and Real Adulting Podcast. I'm John. I'm Jamie. Nakabalik na tayo ngayon dito sa ating setup, ang ating usual setup sa bahay kasi wala kaming gala. Nagkaroon tayo ng gala actually. Sa Baler. Kaso di tayo nag-shoot doon kasi ang init. Ang init at saka ang ganda rin kasi nung ating vacation talaga doon via Kahanamoku. Wow, nabanggit pa sila. Thank you so much for our stay. So ayun na nga, balik tayo dito sa bahay. Pero alam nyo ba, continuation to ng napag-usapan natin sa last episode na shoot pa natin sa The Bellamy House. Yun, nabanggit naman din ulit sila. Yes. Nice one. So ayan guys, ang dami namin pwedeng i-recommend talaga sa inyo na pagse-stayan ngayon. Lalo na bakasyon pa ba? Bakasyon. Mga bata. At magpapasukan na sa June. Bago magpasukan, mag last minute na kayo, staycation, beach, lahat. Siyempre meron tayong mga promo codes and mga affiliate codes, ganyan, para, alam nyo na, para may extra savings kayo at may commission kami kapag nag-book kayo. Yes. At balikan lang natin, kung na-upload yung last episode, yun, napag-usapan natin doon yung kasal. Ngayon naman ay nabanggit namin tungkol sa resignation. Yes, alam mo bakit? Bakit? Kasi right after natin ikasal, nag-resign ka. Oo, yun pala. So, nakalimutan ko na yung episode no? Weird, no? Di ba parang pag bagong kasal, may motivation ka to work more. Meron naman, di naman nawala yung motivation mo. Pero ang response mo nun, dun sa siguro overworked and all that just, mag-resign. Parang gumala tayo. First international trip natin. Honeymoon. Kota Kinabalu, Malaysia. Yes. So, inisip ko yun. Actually, para napag-muni-muni din ako nun. Nung honeymoon natin. To be honest. Tapos parang pagbalik ko sa trabaho, parang tinatamad na ako. Hindi lang dahil sa sa ginagawa ko, kundi sa sahod. Sweldo. Yun. Maliit kasi. Syempre, isa naman yun sa dahilan kung ba't nagre-resign ang tao eh. Pag maliit ang sahod, hindi na enough sa effort na binibigay mo sa company. At saka nung napag-isip-isip ko, syempre, mag-asawa na tayo. Kumbaga, pag mag-asawa ka, hindi na katulad ng boyfriend-girlfriend na parang ibabahay nyo. Ngayon, same na kayo ng bahay. Tapos, syempre, nagpaplano ka na sa future. Nung kinocompute ko kung magkano yung sinasahod ko, sabi ko, ay, mukhang olats to. Kulang na kulang. Kulang na kulang. Tapos, peace sa boss ko, nakita ko yung payslip niya. Yung boss ko, ito yung sinasahod. Hindi maaari to. Ayoko. So, kaya feeling mo papunta ka din doon sa ganun. Siyempre, yun yung susunod na, tawag doon? Na management, level doon sa pwesto mo. Susunod siya, di ba? Pag napunta ka doon, baka ganun din sweldo mo. Oo. So, tawag doon? Na-dismaya or na-demoralize. Na-demoralize, na-disappoint, lahat na. Oo. Kaya, isa yun sa reason, ba't ka nag-resign? Malit yung sahod. Tsaka, ayun na. Kasi civil engineer ako, guys. Yung mga civil engineer dyan, makaka-relate sa sahod ng civil engineer dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Contrary, to popular belief na kapag nag-engineer daw, ang laki-laki ng sweldo. Baka sa ibang bansa. Pero dito, maliit, no? Maliit dito. Tsaka, usually, ang malaki sahod dito, mga may-ari talaga ng construction company, ganon. Yung mga, contractor? Contractor talaga. Pero pag engineer ka dito, maliit talaga. So, nung tinignan ko yun, in-approach ko yung pinaka-boss namin. Sabi ko, magre-resign ako. Maayos naman. Guys, kung magre-resign kayo, maayos Hindi yung parang yung mga nakikita ko sa social media na, syempre, alam ko, minsan katuwaan lang yun or meme. Pero yung parang mga... yung parang sinabi lang. Oo. Na I resign. Mga ganon. Ako, meme lang siguro yun. Meme yun. Pero kinausap ko yung boss ko noon. We are in good terms ng mga bosses ko doon, pati yung mga subordinates ko na sinabi ko, greener pasture. Naintindihan naman niya. Kasi alam niya siguro, deep inside, mababa yung pasahod ng kumpanya. Ayun. So, nagkaroon ako ng parang ilang days para ang tawag doon? Render. Yun, mag-render. Umalis ako nun. Ganun lang kasimple. Nag-resign ako, unang resignation ko. Ganun lang. Pero, ikwento ko na rin, alam ko walang kinalaman to sa resignation. Ay, hindi, may kinalaman pa rin pala. Kasi yung aftermath nun. Usually, yung iba, pag nag-resign, meron ng parang safety, or security na lilipatan. Ako talaga nun, wala. Nagyabang lang ako sa boss ko nun na meron, pero wala talaga nun. Kumbaga, confident lang ako na makukuha ko yung next company. Next company na gusto ko, yung mismong, yung specific na position na gusto ko,
sinabi ko na doon, kumbaga on hand, di pa ako natatanggap. Di pa ako nag-a-apply actually. Grabe, ang tapang mo. Oo. Di pa Ganun. nag-a-apply, di ka pa nagpapasa ng application. Talagang nasa isip mo lang na yun yung next na target kong maging company. Pati yung position na yun. Pati yung position na yun. Tapos niyabang mo na sa boss mo na dito ako lilipat eh. Ganun, Oo. parang ganun. Nakita ko siya sa ano ba yun? Job Street. Job Street. Oh, nakita ko lang siya, ay ito, bagay sa akin to. Ganon. So, yun nga, medyo na-depress ako noon kasi para nag-apply ako, parang 1 month wala eh. Di ba? Remember that feeling, yung dark times ko na sobrang, di ba sobra, pero na-depress ako noon kasi makikita niya ako, uuwi siya sa bahay, magkasama na tayo eh. Yeah. Na parang nandun lang ako sa kwarto, madilim, nagpapatugtog ng mga rock songs, tapos naglalaro na ng PlayStation. Nag-aantay ako ng mga tawag. Doon sa mga in-applyan. In-applyan ko, pero particularly doon sa company na nilipatan ko na hanggang... Di ba natin pwede sabihin? Bakit? Hindi. Sige na nga. Trabaho sa Jollibee as a civil engineer yon. Yun yung target mong next. Okay. Kasi malaking company yon. So, yun nga, wala talaga eh. Halos, di ba, 1 month yun. Wala talaga nagparamdam, ganun. So, I've decided na mag-apply pa. Sa iba? Sa iba, yun. Ano ko doon, talaga nag-apply ako noon para mawala ba yung, kasi pag depressed ka, mas lalo nakaka-depress pag wala kang ginagawa eh. Oo. So, kaya nagkumilos ako. And, buti naman, after 1 month and a half, kinontak ako. Ni Jollibee. Yeah, ayun nga, open yung position, interview, blah, blah, blah. So, fast forward na doon ako nagtagal. Yun ang pinamatagal kong company, no? Love ko to, Jollibee. Ay, mali pala. Uy, Macdo yun ah. Macdo pala, ano pala yung Jollibee? Bidang Saya. Bidang Saya. Just go. Nagkamali. Mukhang ito yung gagawin na real. Yun. Bidang Saya po. So, sa Jollibee ka na uwi. At ano yun. Pero bago yun nga, yung moment mo na yun eh, bago ka matanggap doon sa Jollibee, yung in-between nun, yung nag-resign ka, tsaka yun, sobrang dark ng moment mo na yun. Alam ko, sinabi mo sa akin na depressed ka nun eh. Na parang, ewan ko, languish or depressed, sobrang sad. Siyempre, wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang. Tapos, uuwi ako, nag-work ako nun eh. Tuloy-tuloy lang ako nun eh, na papasok, pag uwi ko, di ka pa kumakain. Parang Grabe, sasabay ka lang sa akin kumain pag uwi. Tapos ibig sabihin, hindi kumain to buong araw. Naglalaro ka lang, nagpa-PlayStation ka lang. Sa totoo lang, hindi naman ako, natakot. Na maging tambay ako forever. Nagulat din ako sa sarili ko na siguro ang reaction ng ibang asawa, o sige, wife na lang, na pagkakasal nila tas nag-resign yung husband sa work is baka matakot or parang mawalan ng kumpiyansa na, hala, pinakasalan niya ako tapos nag-resign. Actually, naiisip ko yon, but siguro hindi ako normal. Hindi ako natakot. Siguro din, alam ko na hindi mo papabayaan. Hindi ka parang magiging forever tambay. Totoo naman, hindi mo naman ginawang ganon. Nakabangon ka naman. Pero yung one ba o umabot ka ng 3? Parang alam ko 2 months yun eh. 2 months. Sige, 2 months max na. Alam ko 1 month yun talaga na walang paramdam yung in-applyan ko eh. So nakakatakot na for you, no? Pero basta hindi ako natakot nun kasi kung hindi mo man makuha yun sa Jollibee, kasi alam ko pwede ka pa naman mag-apply sa iba that time eh. Dami kong in-applyan nun. SM. Oo. Isang SMDC actually, hindi SM mismo. Tapos, actually madami pa eh. Nakalimutan ko na yung iba eh. Basta medyo malalaking company na yung target ko nun. Kasi galing ako sa Monolith Construction din. So malaki na din siya by that time. Pausbong pa lang siya. Ngayon makikita nyo na ang dami ng Monolith, Monocrete, di ba? Mas lumaki na. Lumaki na talaga sila. So bala ko pa pumunta sa mas mataas sa company syempre at mas malaking sahod. So yun ang pinanakita ko. Makikita mo yung pag sa Job Street. Magkano yung expected salary. So, sabi ko, wow. Mataas na yun, no? Mataas na yun sa akin. Pero malamang sa inyo, mababa pa yun. Pero sa akin, mataas na yun. Galing sa, nag-start ako sa minimum talaga. Tsaka way back 2014 pa yun. Yeah, 2014. Grabe yun. Guys, nag-umpisa nga pala ako sa minimum. Civil engineer ako, license, professional, pero starting ko, minimum talaga sa Pilipinas. So, alam ko makaka-relate kayo doon. Kaya, I took the chance na pumunta sa isang company na mas malaking sahod talaga. Diba? Alam niyo naman sa Pilipinas no? Yung pagdagdag ng sahod, hindi ganun kalaki talaga eh. Unlike pag magpapalipat-lipat ka eh. Oo. Actually, yun daw pala yung tamang way. Parang every 2 years, mag-hop ka. Hindi naman hop. Magtatagal ka naman ng 2 years. Enough.
Tapos, para pag lumipat ka, syempre may nakuha ka ng bagong experience doon sa 2 years na yon. Then, pag lumipat ka, sino ba naman yung papayag na paliit yung sweldo, di ba? Oo, tama. So, pataas ang pataas. So, parang may nabasa akong gano'n na every 2 years daw pala dapat. Mm-mm. Which is, hindi ko rin ginawa yun kasi first job ko 7 years eh. Pero nakailang resign ka ba? After that, after yung 7 years, lumipat ako sa company, 1 year lang. Hindi ako tumagal ng 2 years. Tapos noon, nag-resign ako, nagkaroon ako ng 6 months lang na work from home. Pero malaki yung sahod mo alam ko Oo, palaki nga ng palaki. Grabe, mas malaki Kasi yung IT. sahod mo Oo So, mas malaki yung sahod ng IT sa engineer. Based sa experience na. Oo, sobra. Kumbaga, to be honest guys, parang times 2, times 3. Tama. Mga ganon. Grabe, no? Mga engineer dito, mag-comment kayo kung nakaka-relate kayo kasi grabe talaga. Baba talaga ng mga civil engineer. Ewan ko lang ngayon. Ewan ko lang ngayon. Wala na tayo parehas sa sa field natin eh. Wait lang, wala na tayong parehas sa field natin. Ano nangyari doon? No, bakit ganun? From IT. Tapos ka na ba yung kwento mo sa resignation mo? Kasi parehas tayo eh, may kwentong resignation. Yun nga eh. So ikaw muna kasi alam ko hindi pa ako tapos kasi syempre nalaman nyo from Jollibee. Ano nangyari? Ba't nandito ako ngayon? Pero mas maganda ikaw muna kasi abang nagja-Jollibee ako, ikaw naman is nagtatrabaho pa at nag-resign eh. At doon ka umistap, alam ko eh. Mas nauna ka pa eh. Oo. Nung 2014, sige balik tayo doon. No? 2014, nag-resign ka. Nag-work ako noon ng 5 years na yata. 5 years na ako nag-work as IT. Tuloy-tuloy lang yun. Sabi ko nga, di ba, first job ko, umabot ako 7 years. Then, nag-resign ako dahil greener pasture din. Then, nakahanap ako ng job na, IT pa rin, na mas mataas nga yung sahod, tapos mas less, nakakapagod for me. So, kinuha ko siya. 1 year lang ako doon. Pero ito pala, kasi nabanggit mo kanina, maayos mag-resign. Ito, I'm guilty na hindi ako nag-resign na maayos doon sa first job. Kasi nung natanggap ako sa second job, kailangan na nila ASAP mag-start ako. Mas pinili ko sila kaysa dun sa first job. Kaysa mag-render. Kasi parang gustong-gusto ko na rin umalis talaga dun sa first. So, hindi ako nag-render. Nung time na nagpasa ako ng resignation letter, tas may pakiusap dun kung pwedeng hindi ako mag-render or iksian, hindi pumayag. So, right then and there, naisip ko, okay, wala palang way. Sige, mas pipiliin ko yung second sorry. So, nag-awol na ako. As in, kung yung time na yun, ng pagkapasa ko, I stopped coming to work the next day. Hindi na ako pumasok. Paano yung naging COE mo? Natanggap mo pa rin, mga ganon? Actually, yung bait nga eh. Binigyan pa rin ako. So, thank you. Thankful ako dun sa first, na yun. And I'm sorry sa ginawa ko. Pero move on, kasi matagal na yun. Ayun, sa second job, 1 year lang ako. Dun ako nakaramdam ng talagang parang nade-depress na ako everyday pumasok. Yung umiiyak na ako sa CR. Nagbe-break ako ng 10 minutes para lang umiyak sa CR. Grabe. Tapos pagbalik ko ng station, trabaho ulit. Sandali lang yung break ko para maglabas ng emotions, i-feel lahat ng ilabas nga lahat ng inis ko, ganyan. Tapos pagbalik ko sa desk ko, trabaho ulit. Hindi ko naman pinabayaan kasi umabot pa nga sa point na gusto na akong i-promote. May balak na ako mag-resign. So sabi ko, talaga ba? Maayos pa rin pala yung trabaho ko kahit ayoko na or parang nasusuka na ako sa ginagawa ko. Kasi gusto nila ako i-promote eh. Tapos sobrang haba nung proseso nung nagpasa akong resignation. Parang ayaw talaga akong pakawalan. Naiintindihan ko naman kasi sila dahil maganda rin sila maging boss. Mga Australian yung boss ko nun. So, lamang talaga yung ayoko ni kahit ano pa yung i-offer nila. Ganun na yung level of sadness, languishing, or baka depression na nga na everyday dinadrag ko na lang yung sarili ko para pumasok. Tapos halos lahat yata ng kasinungalingan sa pagsisick leave ginamit ko. Dahil talagang ayoko nang pumasok. 2016. So gumagala tayo nun Yeah, parang yun yung naging fuel mo. Diba? Hindi naman tayo tumigil gumala lagi. Parang yun yung break natin sa trabaho talaga. Tapos yun, 1 year lang yun talagang nagpasa. Actually 6 months pa lang gusto ko na mag-resign. Nagpasa na ako noon, hindi tinanggap. Give it, try, parang bigyan ko pa ng another chance. 6 months. Oo. Tapos before 6 months pala, nagpasa na ako. Kasi, di ba 6 months yung regularization?
Ang in-offer sa akin, parang kinounter offer na aagahan namin yung regularization mo. Parang 5 months pa lang regular na or basta below 6 months. Para siguro magstay pa ako or give chance. Sige, pinagbigyan ko. Naisip ko noon, pangit din no sa resume, 6 months lang. So, winan year ko. Exact 1 year nagpasa ako resignation. Ganun kaayaw ko na talaga. So ano yun? Ayaw mo lang yung ginagawa mo or mahirap siya? Sabi mo mabait yung yung boss mo pati yung nasa paligid mo eh. Mabait yung boss, mabait na sa paligid, mas madali yung work kesa dun sa first job ko, mas malaki sahod. Ayaw ko lang talaga na. Ganun kalala, ayaw na. Tapos, pero syempre, siguro baka sabihin ng iba, baka kaya mo mag-resign kasi you're privileged, blah, blah, blah. Hindi Hindi po kami mayaman. Wala, simula nung kinasal kami tayo, wala na tayong hiningi sa parents or sa tito, tita. Talagang from us na. Natutunan tayo mag-ipon. Yeah, nag-ipon tayo tapos ikaw pa nga parang breadwinner kayong dalawa na tumutulong pa nga ako sa parents. Ng kapatid mo eh. Pati yung kapatid ko. So yun, hindi ko masasabing siguro may kahit papano somehow may more privilege than others. Yeah. Pwede kong sabihin ganun. Pero hindi super talagang itinawid lang din natin. Di lang talaga tayo siguro yung walwal sobra. Ang pinakawalwal natin travel pero within the budget eh. Kaya palaging budget. Meron tayong tinatawag ko palagi na saving for the rainy days. Winter or rainy days na talagang may mga extra money tayo para just in case. Yeah. Kaya katulad dyan, just in case mo is yan, ayaw mo na talaga just sa work mo. Diba? Nag-resign ako kahit wala pang plans for the next trabaho. Ang pinanghahawakan ko nun, meron akong enough ipon na hindi ako magugutom, na may pambayad akong bills o makapag-share ako ng bills. Tapos makaka-help pa ako kahit papano sa parents. Yun yung nasa isip ko noon. Basta kaya kong isustain yun for ilang months siguro. Go ko to kahit wala pa akong plans. Ganon kami. Pero hindi siya advisable for everyone. Yes. Hindi para sa lahat yung ganong technique. Ano ba? Technique ba yun? Yung ganong mindset or something. Gawain. Yung ginawa natin. Kasi yung iba, lagi ko nakikita sa social media, kapag magre-resign, dapat meron backup na trabaho na may kapalit ka ng trabaho or gagawin. Tama yun. Yun ang sundin nyo. Wag yung amin. Yung sa amin, yung tayo kasi wala talaga tayong plano eh. Meron lang tayong, ayun nga, enough bala or enough na ipon. Ako naman, grabe confidence ko sa sarili ko na matatanggap ako nun eh. Ayun pa. Diba, unorthodox din yun. Di rin siya advisable kasi, pero nag-work sa atin. Na-depress ako 1 month eh. Kasi pag nawala yung confidence mo, pag na-shattered yun, mahirap bumangon eh. Yun ang problema eh. Ayun. So, hindi rin lahat kaya yun. Yung ginawa mo ganun na So, yun. Hindi namin advisable. Pero, sinishare lang namin na ganito yung naging namin. So, yun na. After 1 year na, yung 1 year na yun, nag-resign. May gap pa yun eh. May ilang buwan pa yun na hindi ako nag-work. Tapos, bigla ako nakahanap ng online na sa bahay lang. Yun ang gusto mo talaga, no? Oo, yun ang gusto ko from the start na gusto ko yung work ko nadadala ko anywhere. Kasi mahilig ako mag-travel. Mahilig tayong gumala. Ngayon, hindi na. Yung work ko mismo yung travel na. Yun na yung gusto ko. Livelihood. Livelihood na siya. Pero yun yung pangarap ko. So, nakuha ko siya. Nakahanap ako. Australian din yung boss. So, ayun pa. Ang ganda ng oras, di ba? Ilang oras lang ahead ang Australia sa atin. 1 or 2? Mga ganun lang? Ayoko kasi nang nag-graveyard. Isa pa yan sa kinasusuklaman ko. So, yun. Nagkaroon ako ng work sa bahay lang. Hindi talaga umaalis. Tapos, sadly, itong work na to ay tawag doon? Na-fired. Pangit tong work. Na-lay off. Na-lay off. off. Term. Na-lay off tayo, pero parang ganun na nga rin. Parang Friday, sinabihan ako na malilay off nga daw. Monday, wala na akong work. Grabe. Nakakalungkot yun kasi isipin mo, yun yung pinakamalaki kong sahod. Tapos nasa bahay lang. Yun tapos yung pangarap gusto mo pa. ko. IT job pa rin, sakto lang, pwede na. Hindi ko talaga love. Pwede na. Ang masasabi kong sagot, pwede na. Tapos yun, malaki yung sweldo. Tapos natanggal nga ako na layoff. After that, ayun, hiatus na naman. Hindi ko na naman alam anong gagawin ko. Pumasok na sa isip ko mag-business. Ito na yung 2018 na yata. Yeah. Pumasok sa isip ko mag-business hanggang 2018 to 2020 hanggang pandemic yun. Then after that, medyo nawala. Nag-fail na rin. Pero during that time, nagkaroon ako ng
syempre bagong experience, bagong learning, kahit papaano may kita na kahit maliit lang. Tapos may pinagkakaabalahan. Yun yung importante. Oo, tama Pag yan. kasi wala ka, yun nga, tama sinabi mo kanina, pag wala kang pinagkakaabalahan, lalo kang madedepress, malulungkot, lalo kang mawawala ng confidence sa sarili mo. So, for that 2 years, nabisi ako sa business, online business. Tapos after nun, nung nag-fail na yon, ito na, medyo nabalik na tayo sa travel. Ay, yung content creation muna. Yeah. Nag-editor muna ako sa'yo, tapos nagsarili na ako sa content creation ko. Hanggang ngayon, yun na. And that's it. So, yun yung kwento niya. So, syempre, yung kwento ko, parang mag-a-align doon sa timeline niya. No, habang siya ay nagtrabaho, resign, trabaho, layoff, business, nandun lang ako. No? Gustong-gusto ko rin kasi yung trabaho ko sa Jollibee. Parang nagta-travel din ako, puro field work. Talagang check ko yung mga stores, whatsoever. Tapos, nakakapag-communicate ako sa tao eh. Kahit paano eh. Marami din ako. Nasasama mo ako sa field work. Kasama kita. Tapos yung ang gusto ko kasi sa travel na lalaman ko yung food culture ng lugar. Diba? Oh. So parang ganun din ang ginagawa ko, lalo pag nag-overnight ako doon. Kaya nakapunta na ako sa Masbate, Romblon, makikita ko yung mga Sorsogon, yung mga hotel na from mahal na hotel to talagang rundown na hotel. 'Di ba? Naka-experience tayo noon dati. And yung mga pagkain, tapos yung mga locals. Kasi yung mga locals, kausap ko rin as a civil engineer, yung mga contractor ko, local doon. So kailangan ko rin parang makisama. Makasalamuha. Doon din ako nakamit ng mga friends, ng mga manager na naging contractor ngayon. Shoutout lang kay JC. Oo. 'Di ba? Pati yung mga iba rin na mga contractor na in touch pa rin ako ngayon, nalalaman ko yung mindset nila as a businessman eh. So parang lumawak yung learning ko na, for example, ikaw nasa corporate ka, alam mo lang talaga is magtrabaho ka, tumaas ang ranggo mo, lumaki sahod mo, maging boss ka, mag-retire ka doon, no, magkaroon ka ng pension. Usually, yun ang alam ng ordinaryong Pinoy eh. Yeah, ganun din ang alam ko eh. Yeah, and walang masama doon. Walang masama doon. Yung nga lang, dahil nakakasalamuha ako, nakakapag-travel ako. Kaya yung nagkaroon ka ng ibang perspective. Oo, nagkaroon ng perspective. Tapos, may kita ako yung dito ako nagulat eh. Yung isang contractor ko, simple lang siya manamit eh. Tapos 'di ba nagta-travel na tayo. Local pa noon eh. Hindi pa tayo nakapag-Japan noon. Tapos nalaman ko na pag-Japan siya. Si Sir Alex to, no? Sana nakikinig siya, sana pan-touch pa rin siya sa mga socials ko. Kumbaga, nabanggit sa akin yung Eurotrip nila. Nakapag-Eurotrip siya, kaya pala hindi ko siya makontak. Okay. No? Doon sa mga ibang mga project ko, may iba akong kakontak noon. Parang mga 2 weeks sila Eurotrip, pinagyayabang niya sa akin na gastos niya lang 200k, silang dalawa na. Oh? Isipin mo yun. Maliit nga yun. Kumbaga, ganun din pala siya DIY travel. Budget traveler din kahit na boss-boss na to. Contract may-ari ng construction company. Tapos, may kita mo, simple lang siya. Maganda kotse, pero di mo makikita sa mukha niya or sa pananamit niya na sobrang yaman niya or something. Tapos may kita mo, mag-Eurotrip ka na on budget. Diba? So, parang part of me na-inspire ako sa ganun eh. Sabi ko parang nag-spark ng ano sa'yo. Grabe. Oo. DIY, budget travel shit. Kaya pala. Tapos magja-Japan tayo noon. Nagtatanong din ako sa kanya. Ganun. Okay. So, kumbaga lumawak ang perspective ko. Then, yung nag-Japan tayo. Lalong lumawak. Oo. No, bakit ganito? Bakit dito sa atin? No, ayoko nang i-expound pa nun. Baka mapunta tayo sa threads. Magagalit ang mga patriots. Diba? So, from there, lumawak eh. Alam ko, by that time din, nagtatrade ako noon as a side hustle. Tapos, nag-start na rin ako mag-content creation noon. Pero parang doon nag-spark after ng Japan trip natin eh. Yeah. No? So, ayoko pasalamatan yung pandemic kasi grabe yung ginawa ng pandemic. Pero ito yung nagbigay sa akin ng opportunity para i-expound pa yung expand yung content creation skills ko. Yes. Dahil nasa bahay lang lahat. Unlike dati kasi, ito guys, tip ko lang, kung kayo ay mag-hustle talaga, pwede nyo naman pagsabayin yung day job nyo, pati yung side hustle nyo. Ganun ginawa ko nun. I remember na traffic eh. No? Pauwi natin traffic, mga 8 p.m. yata, 9 p.m. makarating dito sa bahay namin. Mga ganun. Tapos magla-livestream ako. Ng mga stocks or something. Tapos sa gabi pa nun, mag-aaral ako ano yung mga next movement siguro, mga possible na billing ko ng mga stocks on the next day. Tapos sa office, during lunch break, 1 hour and 30 minutes yun. 30 minutes ako kakain, 1 hour mag-check ako ng ng stocks,
mag-aaral ako, magba-back test, yung mga ganong something na talagang side hustle. Rinse and repeat nun. Ang hirap kasi for me nun, dahil ang biyahe natin, ang tagal eh. Traffic kasi. Ang dami. From papunta sa office, pati pabalik sa bahay, ang dami ko nasasayang na oras. Ginugol ko yung para magbasa ng ng mga... Tsaka podcast. Nakikinig-kinig kaya. Nakikinig ko ng podcast at magbasa ng mga e-book. Medyo hindi naman ako hiluin sa biyahe, no? Kaya kinaya ko nun. Then, nung nagka-pandemic, work from home lahat. Yun ang kinaganda, no? Work from home. So, mas may time ako doon sa aking mga strategies, hindi lang sa trading, pati sa content creation. Kumbaga mas more time. Yung time na dapat ibabiyahe mo, yung traffic, napunta doon sa side hustle. Na ibigay mo doon sa side hustle sa pagta-trading tsaka yung content creation na later on, kinain niya yung main hustle. Yun na, ikaw dati editor ko nun eh. 'Di ba? And yun nga, dahil resignation to, doon ako resignation episode to Oo nga. Doon ako nag-decide na during pandemic, no? During pandemic pa, no, mag-resign or mag-retire or something. Sinabi ko talaga doon na, alam nila eh, nagko-content ako nun eh. Alam nila yun eh. As a matter of fact, na bigyan pa nga ako ng regalo ng company, ng department namin, ng logo ng aking noon. Yung logo ko dati. Logo ng page mo. Ng page ko dati, no? Na ngayon so, mukha ko na. Aware sila na ko-content ka nun. Tapos, feeling ko aware sila na yun yung reason ng pag-resign mo. Yeah, sinabi ko rin naman talaga na magfu-full-time ako as a trader and content creation talaga. So, pero bago yun guys syempre, nagkaroon na rin ako ng ipon sa pagko-content creation. Tama yung sinabi mo na talagang kinain na. Mas malaki na yung sinasahod ko sa trading, sa content creation compared sa sinasahod ko sa main job. Sa main job. That is the reason why ito yung para sa akin ng pinakatamang paraan para mag-resign, hindi yung una ko. Hindi rin yung akin. Yung walang backup. Kumbaga, nag-side hustle ka, mas malaki na yung sinasahod ng side hustle mo sa main hustle mo. That is the time na pwede mo nang pabayaan yung main hustle mo. Dapat ay na maging rinse and repeat. Kasi malay mo, itong main hustle natin ngayon, travel, content creation, trading, whatsoever, baka magkaroon tayo ng isa pang side hustle balang araw. Tapos mas malakihan niya tong main hustle natin ngayon. No? Yun magandang cycle. Dapat ganun yung cycle na kumbaga, huwag ka rin magpakampante. Yeah. Even sabi nila, security ang day job. Security yung pagkakaroon ng mismong trabaho. Pero ang nalaman ko ng pandemic, ang dami natanggal sa amin nun eh. Ako, na-layoff ako. Pandemic? Nung before pandemic. Yeah. Pwedeng mangyari talaga na matanggal ka o bigla. Dami nun sa company namin na layoff dahil sa pandemic. Nalungkot sila, napili ko na depress yung iba doon, 'di ba? At the end of the day, hindi ka pa rin sigurado eh. Kaya dapat meron kang secondary income eh. Yun ang magandang backup. Yung backup. Pero may nakalimutan akong banggitin na backup. Which is hindi rin to ideal pero naging backup ko. Ikaw. Ako. Sige, to be fair ha. 'Di ba? Nung bagong kasal tayo, yung nag-resign ka nga, balik lang tayo ng konti, rewind. Ako yung may trabaho nun. Ang backup ko, ikaw! Ay, ako. Tapos gumanti ako. Nung 20, yun nga, nung resign na ako ng mga 2 beses. Tapos bago ako magkaroon ng panibagong grind, yung gap na yon, ikaw yung bahala din. Na ikaw yung emotional support, ikaw yung financial support din. Although may ipon nga ako, gumagastos pa rin ako. For example, yung sa parents. Syempre, di ko hingin sa'yo. Gumagastos pa rin ako. Pero yung ibang, alam ko, ikaw na muna yung iba eh. Like, siguro, pag kakain sa labas, or kapag may babayarang something, alam ko, nakasandal ako sa'yo talaga nun. Pati emotional, grabe. Kung wala yung ganong support, wala. Baka dumire-diretso kang maging wala ng confidence or hindi na makabangon. Kasi, magkasawa tayo eh. Dapat naman talaga. Dapat naman ganun talaga eh. No? Hindi ko talaga maintindihan yung ibang mag-asawa bakit parang nag-aaway or something. Na-guess ko na pinag-aawayan ng pera, pero at the end of the day, kaya nga kayo naging mag-asawa to support each other. Pero alam mo, baka naman yung iba, naisip ko lang bigla, pumasok sa isip ko, baka naman yung iba, kaya nagagalit dun sa asawa na
kunyari nag-resign or ano. Kasi parang wala nang balak Pabaya. bumangon, naging tambay na talaga. Tapos parang yung isa na lang yung bahala talagang hindi na give and take or parang Pwede. nawawala na ng kumpiyansa yung kung sino man yung sinasandalan kasi parang hindi rin kumikilos talaga. Maintindihan ko kung talagang mag-aaway na yun. Talaga. Iwanan mo na yun. Grabe ako, no? Pero totoo. Iwanan nyo na yung ganun. So, sa ulo yun eh. So, parang importante din na dapat kilala nyo yung isa't isa na, ay, alam ko, sige, down siya ngayon. Pero alam ko, in a few weeks, months, babangon yan. May tiwala dapat na ganun. Tsaka dapat yung personality nyo rin is hindi hahayaan maging parang forever nakadapa. That bangon lang. Bangon lang. Wow, naging motivation. Shit. At kung may ganun kayong partner, iwanan nyo na, promise. Uy, grabe ko naman. Hindi, seryoso ako doon. Kasi kung isipin mo, 5 taon na siya, walang trabaho. Sabi yun, naghahanap naman siya talaga or something. Pero, to be honest guys, ang daming pwedeng pagkakitaan pwedeng gawing hustle May kita mo naman talaga, babae pa, malakas ang kutob. May kita nyo naman talaga kung may plano pa ba to sa buhay o wala na? Oo. Kasi minsan baka sa sobrang tagal na nakachillax, baka nasanay na ganun. Kumbaga, tinamad na sa ayun buhay. Nga. Tas mahirap na nga bumangon pa ganun. Oo. Kaya, so, to be honest guys, hindi siya anak na kailangan suportahan. Kailangan niya rin suportahan yung sarili niya. Yung anak nga pa naging 18, di pala 18, pa nagkatrabaho na. Pwede nyo na siyang, ang tawag doon? Pwede siyang pabayaan. Tapos siya. Kaya ang tumayo sa sariling paa. Tapos siya, di ba, gaganon-ganon, mayroon siyang sariling paa para kumilos, hindi siya kumikilos. Guys, ang daming pwedeng pagkakitaan dito sa mundo, sa totoo lang. No, you just have to be open, you just have to grind talaga. Yun lang talaga yun. Huwag kang maging mapili. Yun lang yun. Sana walang ganon sa nakikinig dito. Sana walang ganon. Yung parang super asa lang doon sa isa tas wala na siyang balak tumulong. Dapat talaga tulungan pa rin. Tulungan. At saka if comes worst to worst, dapat ready ka rin talaga sa worst. Huwag kang maging mapili sa kung anong trabaho. May mga kilala akong ganyan, no? Wala nang ang pera, tapos mamimili pa ng trabaho. Huwag ganun, di ba? Sino yan? Joke lang. Wala. Makikita ko lang sa threads. Yun, para safe tayo. Hindi ka kilala, sa threads lang. Basta. Pero pag tinamaan ka, alam mo na yun, ikaw yun. Kumilos ka na. Kumilos ka na, huwag ka na maging mapili. And that sums up paano mag-resign. Ganun lang, no? At kung magre-resign kayo, at magta-travel kayo bigla, gamitin yung code namin. Yes! Hindi namin kayo ni-encourage mag-resign Sinabi lang namin paano yung parang naging journey namin nung nag-resign at nag-decide na umalis sa corporate world at i-pursue itong ginagawa namin ngayon. Pati itong pagpapodcast. At syempre dapat gusto nyo rin. Yes. Kasi kung hindi gusto ang bagay na lilipatan nyo or gagawin nyo, baka sisihin nyo kami bigla na hindi nag-work out. Yeah, pero ito ang maganda sa buhay. I-try mo lahat. I-try nyo lang. I-try. Yeah. Yun lang. So, yun. Thank you for listening to our episode. I don't know what number this is. Yeah. See you next week. Every Mondays pa rin, 5 p.m. Bye-bye. Bye!